pinagkaloob niyo po at upang ako po muli no, ay maging kaisa po ng gawain ng spiritual mentoring po. Marami pong salamat sa ating pong Panginoon na at glory to God, purihin po ang Diyos at nagbasa po ng kanya pong masalita. Tayo po ngayon ay nasa mga awit, chapter 112, verse 1 to 10. Medyo maulan po dito sa amin, glory to God. Purihin po ang Diyos. At bago po ako magsimula para tuloy-tuloy na po tayo, ako po muna ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan po sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Magandang umaga po, Ama. Muli, Diyos, marami pong salamat, Ama. Sa napakagandang umaga na patuloy mo pinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Na patuloy mo kami kinitipon, pinagkakaisa, O Diyos, sa iyong gawain na ito. Ama, patuloy, Lord, na pumagitna ka sa bawat isa, O Lord God. Alam po namin, Lord, na nandyan ka, O Lord God. Hallelujah. Ama, patuloy po inilapit, tinataas sa iyo, Diyos, ang aking mapagkulang. Kung mayroon man po, Lord God, hindi po po yan ang kapatawaran, Lord. Ama, patuloy, Lord, na gamitin mo lamang ako, Lord God, bilang daluyan ng iyong masalita, O Diyos. Ikaw ang magpahayag, Ama. Ikaw ang magsalita, Lord, sa aming kalagitnaan, O Lord God. Ibuksan mo ang bawat puso, ang bawat isipan, ang bawat isa, Lord God, upang lubos na maunawaan, Lord, ang salita, Ama. Alam po namin, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. Ang patuloy, Lord, na nagdanais, Lord, na lumago ang bawat sa amin, lumalim sa iyo, Lord God, tumatag, Lord God, in the name of Jesus, pamagitan ng iyong salita nito, Lord, sa awit 112, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Now I pray, Lord God, and I declare, Lord, na ito po amang masalitang ito ay di lamang namin marinig, bagkus ito po, Ama, ay makita sa amin po mga buhay. Lord, salamat po, Diyos, sa bawat oportunidad, sa bawat pagkakataon, Ama, na kahit hindi man kami karapat-rapat, Lord, hallelujah, ay niloob mo pa rin po, Ama, kami po, God, ay maging kasangkapan, Lord, sa iyo po mga banal na salita, upang ito po, Ama, ay patuloy, Lord, hallelujah, na mapagsaluhan ng bawat isa. Ama, muli, O Diyos, iklin ko ang katagumpayan, Ama, ng iyong salita, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Ang salita mo po, Ama, ay para sa aming lahat, O Lord God. Alam po namin, Lord, kalooban mo ang bawat isa sa amin na lumalim, Lord, na patuloy, Lord, na may angkla ang aming po mga pananampalataya sa Diyos habang kami nabubuhay sa mundong ito. Alam po namin, Lord, hallelujah, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. At tumawag, pumili sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah. And I pray, God, and I declare, Lord, hallelujah, ang pagpapala mo sa buhay ng bawat kapatid, O Lord God, ng tirito, at maging wala po dito, O Diyos, hallelujah. Ito ang patuloy ko po, Ama, na pinapaubaya, sinasamo, tinataas, tinadalangin, ibinabalik ko ang mataas, at walang puri, pasalamat, pagsamba, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas, in Jesus may pray, amen and amen. Glory to God. Yun, mga kapatid, samahan niyo po ako, atin pong pagsaluhan po na ang salita ng Panginoon na matagpuan po sa awit 112 verse 1 to 10. Ito God, salamat po, Helene, no, at sa oportunidad na ginamit ka po ng Diyos upang ako po ay magkaroon po ng skid, no, sa araw na ito. At salamat din sa buhay po ni Pastor Nilo, sa buhay po ng bawat isa na rin po, mga kapatid. Glory to God. Okay po, tayo po ang magsisimula na. Yung ating pong pag-aaral po ngayon ay sa awit 112. Mayroon po tayong apat. May apat po tayo nakita po, no, na talagang ika nga na mag-i-encourage po sa bawat isa sa atin. Lord to God. Kaya sabi nga po dito sa ating pong topic, ang mga pagpapala sa mga may takot sa Panginoon. Tunay nga, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay nandoon lang po, no, sa mga taong may takot. No, mga taong tunay na nagmamahal po sa Kanya. Nawa, kaysa po tayo doon, mga kapatid, nawa yung pag-ibig po natin, no, sa Diyos ay totoo. No? At alam naman po natin, ang bawat isa po sa atin ay nagdanais po ng pagpapala. Hindi lang po para sa ating sarili, kundi sa ating pong buong sambahayan. Di ba po? Kaya nga, ay isa part, bago po natin ma-accept, no, o matanggap ang pagpapala na yon, siyempre po mayroon pong ano ang Panginoon, no, na dapat po natin gagawin, no? Mayroon pong pinapagawa ang Diyos. Di ba po? May mga challenges ang Diyos para ma-accept po natin ang mga pagpapala na yon. Lord to God, ang time po natin ay nasa 10:16. Nawa po matapos po natin to ng mas maaga po, mga kapatid. Lord to God, na ipabayan na lang po natin sa Panginoon. Tara ko na po tayo, mga kapatid, sa unang points po natin. Sabi po dyan, ang mapalad na buhay ng taong may takot sa Panginoon. Kaya napakalinaw po dyan sa verse 1 po, mga kapatid. Sabi nga po dyan, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya po,
lagi po natin tandaan na ang awit ay hindi maaaring tingnan bilang papuri sa tao. Kaya po maaaring pinupuri po yung mga taong matuwid. Pero sa part, sapagkat ito ay nagsisimula sa purihin ninyo ang Panginoon. At nilayo nitong ibigay sa Diyos ang lahat ng karangalan ng kanyang biyaya na makikita sa mga anak ng Diyos. Sabi nga po dyan, mapalad ang taong may takot sa Panginoon na nagtapos sa ideya na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngayon, mga kapatid, ay pinapaliwanag sa atin ng salmista o ng mga awit ang pagpapala ng may takot sa Panginoon. Kaya kung makita po natin ang ating pong supporting verse po dyan, mga kapatid, is matagpuan po natin sa Kawikaan chapter 1, verse 7. Sabi nga po dyan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit, walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga sawan. Yung sa mga mangmang, sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos, sa mga taong patuloy na pride, yung pinangingibabaw sa kanila pong mga buhay. Pero tayo po, alam po natin mga kapatid, alam na po ng Diyos na tayo po, lahat po tayo nandito, ay alam ng Panginoon kung paano po tayo nagsusumikat na gawin ang kanyang kalooban sa atin pong mga buhay. Sabi nga po yan, ang takot na binabangkit ng Biblia ay pinakamainam na inilarawan bilang isang matinding pagpipitagan. Ibig sabihin, dapat nating igalang ang Diyos o matakot sa Kanya. Yun yung kailangan po natin mga kapatid. Kung may mga dapat po tayong katakutan habang tayo sa mundong ito, una po natin dapat katakutan na mayroong pagmamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Yun ang dapat mga kapatid na mangyari sa bawat isa po sa atin. Sabi po dyan, nalabis na nalugod sa kanyang mga utos. Kaya nga, tayo po ba, nakaalam kung tayo po ba ay nalugod sa mga utos ng Panginoon. Kaya nga, hindi lahat ng tao, mga kapatid, ay natutuwa o ina-accept yung utos ng Panginoon. Kaya nga, ang mapalad na ito ay hindi natatakot sa Diyos sa isang pakiramdam ng paghihirap at pagtubili na obligasyon. Sabi nga, ang awit na ito ay nagsasalita tungkol sa isang taong labis na nalulugod sa mga utos ng Diyos. Nawa isa po tayo doon, mga kapatid. Kaya po, dito. Kaya nga, sinasabihan tayo na ang bayan ng Diyos ay nalulugod din sa mga salita ng Diyos. Kaya nga, para sa taong ito, ang salita ng Diyos ay kasing kaakit-akit, gaya ng kanyang mga gawa sa pamumuhay at ang terminong ginamit para dito, ang kanyang mga utos ay nagpapahiwatig na ang kanyang interes ay praktikal. Ang nakahawak sa kanya ay ang kalooban at tawag ng Diyos. Tayo dapat yun ang po sa atin, nakakapit sa atin mga kapatid, yung kalooban at tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man yung pagkatawag ng Diyos po sa atin. Naway ito po ay maganap sa buhay po na bawat isa sa atin. Naway ito po ay ay magampanan po natin. Hindi ayon sa kagustuhan lang po natin, kundi ayon sa kagustuhan ng Diyos na tumawag at pumili po sa atin. Kasi kapag ang pagsunod po natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang kagustuhan, ay tiyak po mga kapatid na magtatagumpay po tayo. Dahil sa bawat gawa po natin, wala po tayong ninanais, kundi gagawin kung paano po mapurihan, maitaas, makilala ang Diyos sa pamagitan ng ating po mga buhay. Lord to God, sabi nga po natin, tandaan natin na ang taong narapat na may takot sa Diyos ay iniligtas mula sa lahat ng iba pang takot. Kaya po, ang taong nalulugod sa mga utos ng Diyos ay napalaya mula sa bawat labis na napagnanasa sa mga bagay sa lupa. Kaya hindi po sapat na tayo po'y matakot lamang sa Diyos. Kailangan din nating mahalin siya. Kaya po, ang takot ay humadlang sa atin na gumawa ng kasama. Kaya napakalaga po ng takot, banal na pagkatakot, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ang magdadala sa atin sa pagsunod. Kaya nga, kung takot lang po tayo, pero wala tayong pag-ibig sa Diyos na kinakatakutan natin, mga kapatid, tiyak po hindi po tayo makakasunod. Kaya kailangan isa pa, kalakip po ng takot, kailangan nandun yung pag-ibig po natin, hindi lang po tayo takot na sumusunod po tayo. Dahil po, example, na sa magulang po natin, dahil po sinusunod po natin dahil takot tayo mapalo, mapagalitan o kung ano man.
Kaya po, sa part mga kapatid, dapat na po, takot tayo. No, hindi dahil mapalo tayo, dahil mahal po natin ang Diyos, kaya natin sinusunod yung atin pong mga magulang. Kaya po, gusto ka mga kapatid, kaya po yung unang points po natin, sabi nga po dyan, mga kapatid, ang mapalad na buhay ng taong may takot sa Panginoon. Kaya lagi po nating tandaan, walang ibang mapalad na nabuhay sa mundong ito, kundi ang taong may takot sa Diyos. Kaya po, kaya nga wag po natin tingnan yung mga tao sa paligid po natin, na wag natin titingnan na ay marami silang ari-arian, ay mayaman sila, pinagpala sila ng Diyos, no? Mga kapatid, anuin mo ang ari-arian sa buhay ng isang tao kung ang tao na yon ay walang Diyos sa buhay, walang takot sa Diyos, walang totoong pagmamahal sa Diyos. Useless, mga kapatid. Kaya nga, binibigyan din dito mga kapatid na talagang binibigyan din ng salita na ito na ang pinagpala po ay yung mga taong totoo. Kaya po totoong may relasyon sa Diyos. Glory to God. Daraga po tayo sa pangalawa. Sabi po dyan sa verse 2 and 3. Pagpalain ang sambayan ng taong pinagpala. Lagi po natin tandaan, kaya sa verse 2 and 3, may pangako ang Diyos. Sabi niya, ang kanyang lipi, magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Glory to God, mga kapatid. Dahil sa ating paglilingkod, bunga ng ating paglilingkod, di ba po, ay ito po pala, no, yung pagpapala po, mga kapatid, ay dumadaloy din po pala, umaagos din po pala, no, sa ating pong sambayan. Glory to God, mga kapatid, no, talagang yung pagpapala ng Diyos, no, ay talagang ika nga, no, ay hindi lang po nakatuon sa atin, kundi ito po ay nakatuon doon sa mga taong malapit po sa atin. Glory to God. Kaya nga, sabi nga, ang may takot sa Panginoon at lubos na nalulugod sa kanyang mga utos, na po ay pinagpapala ng Diyos ang kanyang pamilya. Binibigkas ng awit o ng mga awit o salmista ang pagpapala sa kanyang buong sambayan. Na po, kung ang sinuman, sabi nga po, ay nagnanais na mag-iwan no, sa kanyang likuran ng isang maunlad na pamilya, na po o angkan, huwag niyang isipin na isa katuparan ito sa pamagitan ng pag-iipon o pag-iwan po no, ng mga material na bagay sa mundong ito. Bagkos, mga kapatid, dapat po ay iwan po natin ay magkaroon po sila ng higit na pagkilala sa Panginoon, no, magkaroon po sila ng relasyon sa Diyos. Sapagkat ito po yung magiging way para yung pagpapala ng Diyos ay hindi po mawala. Ibig sabihin, kahit wala na po tayo, na po at least, no, yung maiwan mo sa pamilya mo ay isang bagay, no, na higit no, sa mga bagay sa mundong ito ang makilala ang Diyos. Na magkaroon siya ng relasyon sa Diyos, na siya po ay ika nga ay makapaglingkod. Na po yun yung napakaganda po mga kapatid. Kaya nga, sabi nga po dyan, ngunit sa pamagitan ng wastong pagkilala sa Diyos, na po yun yung kailangan pong maiiwan sa ating buong sambayan at paglilingkod sa Kanya. At pagpupuri sa Kanyang nasa pangalaga at proteksyon ng Diyos. Glory to God, yun yung kailangan po. Sabi nga po, ang kayamanan, ang mananatili sa Kanyang bayan po, diba po, ang pangako ng Panginoon. Ang salmista ay nagpapayag din na pagpapala sa buhay ng ekonomiya ng may mga takot sa Panginoon. Ang kanilang buhay ng pagsunod at karangalan sa Diyos ay nangangulugan na ang pagpapala ng Diyos ay darating din sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Na po lagi po nating tandaan mga kapatid, huwag po tayo maguri. Di ba po? Ako ranas ko po yan mga kapatid. Sa gitna ng aking pagpapatuloy, yes, marami pong pagsubok, pero nakikita ko yung blessings ng Lord na nangyayari no, sa buhay ng aking pong sambayan kahit wala po silang pagkilala po sa Panginoon. Pero ini-encourage ko po sila mga kapatid, sa part na po tunay na ang Diyos po ay buti, tunay na ang Diyos po ay tapat sa Kanya pong mga pangako. Sabi nga, ang ganitong mga pangako ay nasang matutupad sa pangkalatan. Ngayon pa po, pangkalatan. Huwag na natin isipin na yung pangako ng Panginoon na biyaya ay sa atin lang, kasi ito po ay mangyayari pangkalatan, mga kapatid. Rutugan? Sabi nga, ang kasaganaan ay pinangako sa kasalukuyang mga talata ay maaaring higit na material. Ngunit, ang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita ng moral at espiritual na mga tuntunin na ginawa itong isang instrumento ng mabuti. Glory to God, mga kapatid.
Kaya nga sa buhay po natin, ito po, hindi lang tayo ni-remind ngayon, hindi lang tayo magiging mabuti ngayon, hindi lang bukas, bagkus yung kabutihan na yon ay mangyayari sa buhay po natin habang tayo'y nabubuhay, hanggat may buhay. Na po marami man distraction, dapat yung kabutihan na nanais ng Diyos na makita sa atin pong buhay ay hindi po ito napipigilan. Hindi po mga kapatid, kasi alam po na sa mundong ito, maraming tao sawa na magawa ng mabuti, lalo na kung nagawan sila ng masama. Diba po, minsan inisip na nila magpakasama na rin. Pero tayo po bilang mananampalataya, alalahanin po natin ang Panginoon. Diba po, alalahanin po natin yung pangako ng Diyos. Diba po, mga kapatid, dahil kapag tayo po ay patuloy na gumagawa na mabuti, tiyak po na pagpapala ang ating pong matatamo kaysa ng ating pong buong sambayan. Pero lagi rin po natin tandaan, kung tayo po magpapakasama, wag po nating aasahan ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kundi pagpapalo po yung matatanggap po natin kapag tayo po ay pinili po natin ang isang buhay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Glory to God. Nalakap po tayo sa ating po, ayan po yung ating pong points. Number 2, pagpalain ang sambayan ng taong pinagpala. Glory to God, mga kapatid. Points number 3 po natin, 4 to 8. Verse 4 to 8. Ang taong matuwid na kahit sa dilim, ang taglay ay liwanag. Di ba po? Kahit sa dilim ay taglay ay liwanag. Hirap po natin dyan po mga kapatid sa 4 to 8. Sabi po dyan, ang taong matuwid may bait at tabag. Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Grabe. Hirap po. Dapat nangingibabaw. Dapat po yung ilaw po natin, yung liwanag na inilagay ng Diyos sa ating pong buhay, dapat nagliliwanag po yun sa gitna ng kadiliman. Dapat po sa gitna ng mundong puno ng kasalanan. Dapat po, sabi nga po dyan, kinikilala ng salmista, ang kadiliman na madalas pupuno sa sanlibutan, ngunit ang matuwid na natatakot sa Panginoon ay pagpapalay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Praise God, mga kapatid. Ang Diyos mismo ang liwanag na sumisikat sa kadiliman. Para saan po? Para sa mga taong tapat sa kanilang pakikitungo sa Kanya. Pinatutuhanan po yan, mga kapatid, na ang ating pong supporting verse sa John chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Glory to God, mga kapatid. Tunay nga, kung ang Diyos ay nasa atin, mga kapatid, hindi hahayaan ng Diyos na tayo po'y lalakad sa kadiliman, kundi ang layunin at naisin ng Diyos ay lalakad tayo ayon sa kanyang kaliwanagan. Nawa po, ito po makita po natin, ito po encouragement sa bawat isa sa atin, patunay na walang ibang liwanag na nagbibigay liwanag sa mundong ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, sabi nga po, habang tayo'y nasa lupa, tayo ay napapailalim sa 3 beses na kadiliman. Ano po yung kadiliman na yon? Una, ang kadiliman ng kamalian. Kaya po, lahat po tayo ay nagkakamali. Accept po natin yan, mga kapatid. Pangalawa, ang kadiliman ng kalungkutan. Yes, maaaring tayo po nakaramdam ng kalungkutan. Pangatlo, ang kadiliman ng kamatayan. Yes po, mga kapatid, ang lahat ng yan ay nangyari po sa buhay natin. Pero sa isang taong tunay na may takot at pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, yes, dadaan man po yan sa atin, mangyari man po yan sa atin, pero saglit lang. Pero hindi po yan mananatili. Dahil bilang may takot, bilang may pagmamahal, bilang may pagkilala sa Panginoon, mga kapatid, mas nanaisin nating mangibabaw ang ating pong pananampalataya sa Kanya. Glory to God. Mga kapatid, sabi nga, ang awit ay nagbibigay ng makatutuhan ng paglarawan ng karunungan habang naglalabas ito, na hindi lamang tayo po, hindi lamang ng mga pagpapala, ng karangalan, ng mga anak, kayamanan, kundi gayon din ang katotohanan ng paghirap. Dapat tingnan din po natin, hindi lang sa pagitan ng ating pong pagsunod, sa gitna po ng ating pong pagiging matuwid, wag po natin tingnan na ang pagpapala ng Diyos ay darating sa atin sa pamagitan po ng mga material na bagay. Kasi may mga taong ganun, mga kapatid. Tinitingnan nila ang pagpapala ng Diyos laging nasa material na bagay. Kaya po minsan, sobrang focus ng tao doon, minsan ang mga pagsubok sa buhay na dumarating sa atin, hindi na pagpapala ang pagtingin, kundi parusa na. Kaya po, pero tayo, mga kapatid,
Ganun po ba ang pagtingin natin sa pagsubok sa buhay po natin? No. Bilang mananampalataya, ang pagsubok po ay tinitingnan po natin bilang biyaya po, no, ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Biyaya, mga kapatid. Kaya nga, napakalinaw po niyan, mga kapatid, no, sa Santiago, no, chapter 1, the 4 verse 2. Sabi nga, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na naging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kaya po, mga kapatid, kaya nga kung lagi pagsubok po ang naranasan po natin, no, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil po, because ang mga pagsubok nga, sabi nga, ay dapat kilalanin po natin bilang biyaya ng Panginoon, sapagkat ito ang win ng Diyos para tayo po ay tumatag, lumago sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Glory to God, mga kapatid. Glory po ang Diyos, no, sa oras na ito. Kaya nga, ang papatnubayan tayo, no? Papatnubayan tayo niya, no, ang Kanyang mga gawain. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. Isa part, lagi po natin binabantayan dito yung ating po mga sarili. Dinidipul check po natin. Kasi sa part na nakita po natin ngayon, maraming tao po, no, nakapokus doon sa kanilang kapwa. Hindi nakapokus sa sarili. Lagi po natin tandaan, mga kapatid, kapag tayo po ay nakapokus doon sa ating kapwa, sa mga tao sa paligid po natin, wala pong paglagong mangyayari sa ating pong buhay. Bakit po? Minsan magiging distraction lang po yan. Minsan yung mga tao na sa paligid natin, minsan yan pa yung magiging way para ikumpara po natin yung ating pong sarili sa kanila. Dahil po may mga ganong tao, minsan nakita nyo, bakit kanya ang buhay niya napakasagana? Bakit ang buhay niya napakayaman? Dahil po bakit ganito ang buhay ko? Naglilingkod naman ako sa Lord, gumagawa naman ako ng mabuti. Bakit ganito yung buhay ko? Minsan umantong po yan sa pagsisisi sa Lord. Minsan umantong po yan, no, pag sa pagiging naging distraction po sa ating pong paglilingkod. Dahil po, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga, ang may takot sa Panginoon ay pinagpapala ng karunungan. Kaya nga, mga kapatid, lagi po nating tandaan, no, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang po ito tumutukoy sa material na bagay, kundi masigit na binibigay ng Diyos yung mga bagay po na kailangan po natin na lalong magdadala sa atin sa kalapitan sa Kanya. Di ba po, mga kapatid? Lagi po nating tandaan yun lagi ang ginagawa ng Panginoon. Di ba po? Kaya nga, makikita po natin dyan, sabi nga, basahin po natin ang awit, 111 verse 10, mga kapatid, no? Ang pagsunod at pag-alang kay Yahweh, simula ng karunungan, taong masunurin, pupurihin, lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Ano sabi na po, mga kapatid? Ang pagsunod at pag-alang kay Yahweh, simula ng karunungan. Kaya po, taong masunurin, pupurihin, lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Kaya po, ang may takot sa Panginoon, ay hindi matitinag. Dahil po hindi siya matitinag dahil sa kanyang katangian at karunungan. Ang may takot sa Panginoon ay matatag. Dahil po, at ang kanyang pag-alala ay hindi magtatagal na walang dapat ikatakot sa masasamang balita. Kaya diyan po sa mga verse po, na kapaloob po, na sa ating po pinag-aaralan po sa ikatlo. Kapatid, sabi nga, habang nagtiwala siya kay Yahweh, ang kanyang puso ay matatag at sa wakas. Dahil po, may mga pumatid sa wakas, makita niya ang tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Dahil po, mga kapatid, is part, no, ang taong may tiwala sa Diyos ay hindi siya matatakot sa masamang balita. Tayo po ba? Dahil po natakot po ba tayo? Kaya napansin ko po, mga kapatid, dito, no, yung may mga bagyo, puro laman ng isip ng tao, puro bagyo na lang. Wala na akong marinig, no, puro na lang bagyo. Mga kapatid, kaya sinabi ako, mga kapatid, huwag nating isipin ang bagyo. Kasi ang bagyo, kung mga kalamidad na nangyari sa mundong ito, ay wala tayong magagawa. Isipin natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay may higit na magagawa kaysa sa atin. Kaya po, kung matakot tayo, ano ang magagawa ng takot na mayroon po tayo? Ang takot dapat na maghari sa atin, hindi takot sa mga kalamidad, hindi takot na mamatay tayo sa mundong ito, kundi ang takot, mga kapatid, na tayo po pagdating ng panahon na hindi makasama sa pagliligtas ng Diyos. Kaya nga napakalinaw po doon, no, sa Mateo 10:28, ano sabi doon? Kaya po, huwag ninyong katakutan na pumapatay ng katawan. Kaya po, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Salip, ang dapat ninyong katakutan ay ang Panginoon
po, ang Diyos, mga kapatid, na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwasan po sa impyerno. Yun ang dapat po na katakutan natin, mga kapatid. To God, no? Kaya nga, mundong ito, mga kapatid, sabi nga, ang masamang balita ay maaaring po yan dumating, no? Sa atin, mula sa ating mga pamilya, no? Mula sa ating kalusugan, mula sa mga paligid po natin, mula sa mga nangyayari po, no? Sa ating pong paligid. Ngunit sabi nga, ang may takot sa Panginoon ay hindi matatakot. Di ba po, mga kapatid? Ano man ang nangyayari po. Minsan, hindi man natin pumanuan ang nangyayari po sa ating po paligid. Mga kapatid, ang pinakauna po natin dyan na dapat mag-ibabaw po sa atin ay ang pagtitiwala sa Panginoon. God is control. Ang Diyos ang may control po ng lahat, mga kapatid. Dito, God. Kaya nga, kapag tayo po ay totoo sa ating Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Dahil alam naman po natin, hindi hayaan ng Diyos ang taong may takot sa Kanya na mapahamak. Kundi iniligtas ng Diyos ang mga taong tunay na mayroon pong pagtitiwala, pagmamahal sa Kanya, mga kapatid. Kaya po, sabi nga po dyan, mga kapatid, sa Hebreo chapter 13 verse 6, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Sino ang tumutulong sa atin, mga kapatid? Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Di ba po? Maaring nakita natin na tumutulong sa atin yung ating mga kapatid, mga tao sa paligid po natin. Pero lagi po natin tandaan, ang mindset ng isang mananampalataya, mga kapatid, ang mga tao na yan ay instrumento ng Diyos para sa atin. Instrumento ng Diyos. Mga kapatid, yes, dapat po natin silang pasalamatan, pero dapat higit po natin pasalamatan ang Diyos sa pamagitan ng kanila po mga buhay. Mga kapatid, yun ang layunin ng Panginoon. At ang isang taong namumuhay sa katuwiran ng Diyos, yun lagi ang kanya sa isip. Purihin ang Diyos. Itaas ang Diyos. Luwalatiin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Narakop po tayo, yan po yung ating pong points number 3. Mga kapatid, ang taong matuwid na kahit sa dilim, ang taglay ay liwanag. To God, mga kapatid. Kaya sa points number 4 po natin, sa 9 to 10, sabi po dito, nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalan siya ay itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang muka. Pagkat ang pag-asa ay lubos ng nawala. Nga po, mga ang point number 4 po natin, ang dalamhati ng masama. Nakita po natin dito, yung dalamhati ng masama. Dapo, alam po ba natin, mga kapatid, na may mga tao taga sa ating po paligid, dapo, nandiyan na puno ng inggit, dapo, lahat gagawin para i-down ka, ibagsak ka, lalo na po nakikita nila, no, na ikaw po ay lumalago, hindi lang spiritual, lumalago ka sa mga bagay, no, na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon yung mga material na bagay. Alam mo, yung mga ganong tao, mga kapatid, ayaw nila, masakit sa kanilang paningin. Na kapag ang tao po ay malapit sa Diyos, masakit po yan sa paningin ng mga taong walang Kristo sa buhay, mga kapatid, na tingnan yung mga tao na yan na inaangat ng Diyos. Po. Kaya dahil po dyan ang awit na ito, ay maraming masasabi tungkol sa kagandahang loob ng may takot sa Panginoon. Dahil pinagpala siya sa material na mga bagay, kaya nga pinapatawanan po yan ang awit 112 verse 3, mahalaga na bukas palad siya sa kanyang mga pagpapala. Mga kapatid, reminder po sa bawat isa sa atin, kung tayo po'y pinagpapalan ng Diyos, dapat wag po nating itong sarilinin. Bagus ang pagpapala niyon, ay dapat marunong po tayo itong ibahagi sa ating kapwa. Dahil po hindi para sa kapurihan po natin, para sa kapurihan po ng Diyos. Alam mo po ba, mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay sa tao, dahil po minsan narinig po natin yung tao, dahil po naalala nila ang Diyos, ay salamat sa Diyos. Dahil po may mga ganun tao, narinig po talaga, praise God, mga kapatid. Dahil yung tao minsan, hindi niya naalala ang Panginoon. Pero sa pamagitan po ng buhay ng tao, mga kapatid, na ibinahagi niya ang kanyang biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Diyos, ang tao na yon, dahil po nakakapagpasalamat sa Lord. Kaya po, naalala niya ang Diyos sa kanya pong buhay. Sabi nga, dahil pinagpala siya ng, ito, sabi nga, sinipin ni Apostol Pablo, ang awit 112 verse 9, sa 2 Corinto verse 9 to 9. Sabi nga po dyan, mga kapatid, tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Dahil po, masagana. Dahil po,
is a part, no, mga kapatid, talagang, yan po ay talagang inano po na Apostol Pablo sa 2 Corinto, chapter 9, verse 9. Sabi nga, ito po ay upang imukin ang mga Kristiyano na maging bukas palad. Maging bukas palad po tayo, mga kapatid. Yung totoo po, no, yung pagbibigay po natin, wala tayong inintay na kapalit, di ba po? Kasi minsan may mga tao po, mga kapatid, nagbibigay, kasi pero pagbibigay sa pagitna ng pagbibigay, nag-aangad po ng kapalit. Minsan, inibitahan, no? Hindi lang naimbitahan, nagagalit na. Di ba po? Minsan, isusumbat na doon sa tao na yun na, oy, lagi nga kitang inibitahan, tapos kayo, pag may ganito ganon, hindi niya ako inibitahan. Di ba may mga ganong tao? Walang taong ganon, mga kapatid. Walang totoong taong matuwid sa harapan ng Diyos na ganon po yung attitude, mga kapatid. Di po? Hindi tayo naghihintay na kapalit. Bahala ang Diyos, mga kapatid. Di po? Sabi nga, lagi po natin tandaan, mga kapatid, doon nga naalala ko sa Matthew chapter 7 verse 12, sabi nga, ang gusto ninyong gawin ng kapwa nyo sa inyo ay sabi nga ay gawin po natin. Dapat yung nais po natin gawin sa ating kapwa ay dapat gawin po natin sa ating pong kapwa. Yun po yung dapat kong gawin. Sabi nga, kung ano ang nais mong gawin sa iyong kapwa, dapat ay gawin po natin yon, mga kapatid. Dapat sapagkat yun yung buod na kautusan na may sinulat ng mga propeta. Dapat yun po yung kailangan po natin. Dapat, kaya sabi nga sa Kawikaan chapter 11 verse 55, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Lagi po natin tandaan, mga kapatid, ang lahat ng bagay na mayroon po tayo, ipinagkakalob ng Diyos para lalo po tayong may magamit sa kawang gawa. Dapat, kaya nga ang pangako ng istunay, mga kapatid, dapat ang tao po na matulungin, hindi po mawawalan. Dapat, sapagkat ang pangako ng Diyos ay lalong sasagana. Sasagana ang kanyang pamumuhay. Dapat, kaya wag po tayong mangamba, wag po tayong matakot. It's a part reminder po din, mga kapatid, no? Ang tutulungan po natin ay yung karapat-dapat din po, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga, ang kanyang katuwiran ay nanatili magpakailanman. Yan yung pangako po ng Panginoon. Dapat, doon po sa verse 9. Dapat, kaya nga, sabi nga po dyan, ang katangian ng isang matuwid, una, mga kapatid, ang makikita sa isang taong, no, o katangian ng isang taong matuwid, ay una ay siya po ay isang taong may takot sa Diyos. Wala pong magsasabi na ako ay matuwid. No, ngunit hindi nakikita yung pagkatakot sa Diyos. Hindi tayo nakiklaim, mga kapatid, no, sa titulo lang, no, sa salita lang, because ang totoong matuwid, totoong may pananampalataya sa Lord, ay napapatunayan po yan mismo ng ating pong mga buhay. Dapat, ang ikalawa po dyan, siya ay isang taong may takot sa Diyos, una. Pangalawa, siya ay mahilig sa salita ng Diyos. Natutuwa ng labis sa kanyang mga utos. Nga po yan po, mga kapatid, sa pangalawang katangian po ng isang taong matuwid, siya po ay mahilig sa salita ng Diyos. Kaya po, ang pangatlo, siya ay isang mapagmahal at mabait na tao. Mabait at puno ng habag. Kaya po, yan yung katangian po, mga kapatid. No? At alam po natin yan sa oras na ito, meron po kaya isipin natin, meron po ba kaya tayong mga ganito pong katangian sa ating pong buhay? Kasi ito po ay sumasalamin na pati sa isang taong matuwid na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sabi nga, siya ay isang taong tumutulong, nakikitungo ng may kagandang loob at nagpapairang. Kaya po tumutulong, kaya po nakikitungo ng mayroon po kagandang loob at nagpapairang. Kaya po, pasok po yan sa ating pong pinag-aaralan po sa mga oras nito. Sabi po, ang taong matuwid, siya ay isang matalinong tao. Ang taong matuwid, siya ay isang malakas na tao, hindi natatakot sa masamang balita. Yes, mga kapatid. Ang taong matuwid ay siya ay isang mapagbigay na tao. Mapagbigay. Kaya po. Ang taong matuwid, siya ay isang tao na hindi inabuso ang kapangyarihan. Kaya po, kapag tayo po ay sa Diyos, kapatid, hindi natin ginagamit, no, yung ipinagkalob ng Diyos sa bawat isa sa atin para ano po? Para itaas yung ating sarili, kaya po, para magmalaki sa ating kapwa, kaya po, gamitin yung Word of God para pagkapiraan ng ating kapwa. Kaya po, hindi po tayo ganun, kapatid. Walang taong matuwid
No? Na ganun po yung kanya pong attitude, mga kapatid. Sabi nga, ang isang tao matuwid siya ay isang kinasuklaman ng tao. Kaya makita po natin sa last verse, makikita ito ng masama at malulungkot. Kaya huwag po natin, kaya ang taong nagbubunga sa Panginoon, mga kapatid, ay marami pong babato po dyan. Kahit yung sariling pamilya. Ay talagang, minsan, kung sino pa ang sariling pamilya, yung paminsan, yung mang-distract po sa atin, mga kapatid. Ayan po mga kapatid, kapag naranasan po natin ang mga bagay na ibig sabihin po, ay lumalalim po tayo sa Diyos. Lumalago po tayo. Nakikita ng kaway yung paglago po natin, kaya ang nais ng kaway, i-down po tayo. Ilayin po tayo, palayo sa Panginoon, para hindi na po tayo lalong magbunga. Pero ang taong matuwid, ang isa lang po ang naisin yan po, lalong magbunga. Lalong sumagana sa mabuting gawa ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Ang taong matuwid siya ay nagtitiis magpakailanman. Magpakailanman. Nagtitiis mga kapatid. Kaya sabi nga po doon mga kapatid, no, sa Mateo chapter 10 verse 22, kapupuutan kayo ng lahat nang dahil sa akin, sabi po na. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Glory to God, mga kapatid. Nawa po ang ating paglilingkod, ang ating pananalig, ang ating pananampalataya. Marami mang distraction. Nawa, isa lang ang mag-ari sa ating pong puso't isipan. Walang iba ang manatili sa Diyos. Ang magpatuloy sa Diyos. Sabi nga, ang matalinong pamumuhay ay nailarawan sa pamagitan ng pangmatagalang tagumpay. Hindi ito katulad, mga kapatid, ng maraming pagsisikap ng tao na nabigo o panandalian. Maraming tao, mga kapatid, na susumikap, pero ang bandang huli nun, mga kapatid, kabiguan lang din. Nagsisikap, pero pagdating ng huli, kabiguan, lahat ng mga narating lang, panandalian lang. Pero ang tunay na pangako ng Panginoon na tagumpay sa bawat tao po, mga kapatid, na nasa Kanya ay panghabang buhay. Yun ang pangako ng Panginoon. Hindi ito mapipigilan ng kahit sino man. Hindi ito maadlangan ng kahit sino man. Kapag ang Diyos ang nagtakda sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, anuman ang gawin ng kaaway, magtirambling-tambling man yan, hindi niya kayang pigilan ang pagpapala ng Diyos na para sa iyo, mga kapatid. Mangyayari yan, magaganap at magaganap yan, mga kapatid, dahil yun ang pangako ng Diyos. Di ba po? Sabi nga, mga kapatid, sa verse 10, makikita ito ng masama at magdadalamati. Di ba po? Kaya nga, kabaliktaran ng walang hanggang pagpapala sa taong matuwid, ang masamang tao ay matutunaw. Di ba po? Lalong lalala ang kanyang paghirap dahil nabigo ang kanyang pagnanasa at nakikita niya ang pagpapalang dumarating sa mga taong may takot sa Panginoon. Maaring hindi mangangalit po, mga kapatid, ang masama sa buhay nito o sa mundong ito. Ngunit tiyak na mangangalit sila sa darating na panahon. Mga kapatid, lagi po natin tandaan, yes, maaring ang mga taong masama, ngayon masaya sila, masagana ang kanila pong buhay. Pero isa lang ang sinasabi ng Biblia, huwag po tayong mainggit sa kanila. Tapos sapagkat ang taong masama na hindi po tumatalikod sa gawaing masama, ay mayroon po silang kahantungan pagdating po ng panahon. Ito po ang sinasabi po, mga kapatid, ng Luke chapter 28. Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kariyanan ng Diyos sina Abraham, si Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Ganun po ang mangyayari sa masama, mga kapatid, sapagkat ang pagpapala ng Lord, mga kapatid, na maging kaisa ng kanyang kariyan sa langit ay hindi lamang ito kina Abraham, hindi lang kay Isaac, hindi lang ito sa mga taong nauna sa atin, kundi maging sa panahon po natin ngayon na tunay na nanalig at nananampalataya po sa Kanya. Lagi po nating tandaan, anuman ang pagpapagal po natin, anuman ang pagsisikap po natin na gawin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan mapapawalang kabuluhan sapagkat ang lahat ng yan po ay magbubunga at aanin din po natin sa takdang panahon na itinakda ng Diyos, mga kapatid. Lagi po nating tandaan, kung may paghihirap man sa mundong ito, darating din ang panahon na kapag tayo po ay hindi sumuko at nagpatuloy tayo sa Panginoon, mararanasan natin ay isang tunay na buhay na pinangako ng Diyos na wala ng paghihirapan. Isang buhay na higit na mapayapa, mga kapatid. Alam po natin, mga kapatid, hindi po natin maaalis po na tayo po ay sa mundo pa,
Dahil po maaaring maranasan po natin, minsan ang mawala ng pag-asa, malungkot, dahil po, pero sa part, sa buhay po natin bilang mananampalataya, mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo po ay pag-arian ng mga bagay na yan. Dahil po, na mga bagay na nagdulot ng pagkiwalay po natin sa Diyos. Mga bagay na dulot ay distraction sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid. Sa mundong ito, mga kapatid, maraming distraction. Maraming taong iinap po sa atin. Maraming tao po, minsan, gagamitin ng kaaway para i-remind sa iyo ang mga nakaraan mo. Pero mga kapatid, isa lang dapat ang maginaman ng ating puso't isipan ang magpatuloy. Gawin ang tama sa harapan ng Diyos. Gawin kung ano po ang sinasabi niya po sa atin. Yes, hindi man maging perfecto, mga kapatid. Sabi nga, ang Diyos hindi tumitingin sa atin po mga pagkukulang, sa atin po mga kasalanan. Bago sigit na tinitingnan ng Diyos ang puso ng bawat isa po sa atin. Kung ang tao po tumitingin sa panlabas, hindi gano'n ang Diyos. Ang Diyos ay tumitingin sa loob. Puso ang tinitingnan ng Diyos. Sapagkat yun mababasa ng Panginoon, mga kapatid. Ang katangian, no? O yung hangarin ng tao na yon. Mga kapatid, doon tayo nakikilala ng Diyos sa ating puso. Dahil minsan, dapat pagkilala kasi ng tao, nakikilala niya lang yung tao sa panlabas. Kapag nabigyan ka na ng parin, for example, nabigyan ka, masabi mo na sa tao, ay, napakabuti ng tao na yon. Dahil po, masabi mo, napakabuti ng tao na yon. Dahil po, nabigyan ka na ng 5 kilong bigas, dahil po, nakagawa sa iyo lang ng kabutihan. Dahil po, yun po na ano po natin. Pero hindi po natin nababasa yung tunay, no? Bakit ginagawa ng tao na yun sa atin, hindi natin nababasa kung ano po yung kanyang purpose. Dahil po, ang Diyos po ang nakakabasa. Kasi may mga tao kasi minsan, mga kapatid, minsan ginagawa lang po yun, no? Pero mayroon po silang ibang purpose. Dahil po, mayroon po silang ibang layunin. Dahil po, higit sa naisin ng Diyos sa buhay po na bawat isa sa atin. Kaya minsan, mag-ingat din po tayo, mga kapatid. Dahil po, lalo na sa pagtitiwala, mga kapatid. Dahil po, kaya minsan may mga tao po ako nakikita, minsan nasaktan sila, minsan marinig mo, nagtiwala ako sa iyo ng buong buo. Dahil po, tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin. Dahil po, minsan mga mananampalataya pa, kaya minsan yung ibang mananampalataya, ano po nangyari po, mga kapatid? Dahil sa galit, ano po nangyari? Nagbabackslide. Tumatalikod. Ayaw nang gumawa ng mabuti. Gusto nang gantihan ng masama ang kapwa na kahit hindi naman yun ang gumawa sa kanya ng masama. May mga ganun tao. May mga pagiganti. Diba po? Na po, mga kapatid, no, sa sulat mo, no, sa salita ng ating pong Panginoon, dito po sa awit chapter 112 verse 1 to 10, ay marami po tayong matutunan po sa araw na ito, mga kapatid. Dapat sabi nga ng Panginoon, mapalad ang mabuting tao. Mapalad ang mabuting tao. Sa Biblia po, mga kapatid, wala pong sinabi ang Panginoon na mapalad ang masamang tao. Pero lagi sinasabi ng Panginoon at pinapangakuan ng Panginoon, mga kapatid, ang mga taong mabuti. Ang mga taong tunay na may pagkilala at mga taong tunay na nagsisikap na gawin ang kanyang kalooban kahit mahirap, mga kapatid. Yun ang totoong pinagpala, yun ang totoong pagpapalain ng Diyos nagdating po ng panahon. Hindi man tayo pagpalain sa material na bagay sa mundong ito, lagi po nating tandaan, mga kapatid, mayroong higit na dapat tayong asahan na pagpapala ay walang iba kundi ang buhay at makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun ang dapat nating litiin. Yun yung dapat po nating angarin, mga kapatid. Kaya nga, kung mayroon po tayong dapat angarin sa mundong ito, ang unahin po nating angarin ay walang iba kundi ang makamit ang pagpapala ng buhay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yun ang pinakamalaga sa lahat, mga kapatid. Yung mga material na bagay, pangalawa na lang yan. Di ba po? Pero yun yung dapat, yung focus po natin. Yung focus po dapat natin ay yung pagpapala ng Diyos. No? Na tayo po pagpala ng Diyos na makamit po natin yan, mga kapatid. Kaya nga, ano sabi po doon ng Panginoon sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Glory to God. Ang pangako ng Diyos, tunay na mangyayari, mga kapatid. Sa taong tunay na may hangaring gawin ang kanyang kalooban habang siya'y nabubuhay sa mundo ito. Muli, maraming pong salamat, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Amang banal at makapangyarihan po sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Magandang umaga po muli, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po mga banal na salita na niloob mo po, Ama, hindi lamang sa aming kalagitnaan upang ito po hindi lamang namin marinig, kundi dapat makita sa aming pong buhay. Tunay nga, O Diyos, na ang pangako mo po, Ama, ay magaganap doon sa mga taong tunay na may pananalig, tunay, lugar na gumagawa ng iyong kalooban. Maraming pong salamat. Anay po lugar na i-declare, Lord, ang mga salita mo po, Ama. Tulungan niyo po kami, Lord, na ito po, Ama, imaakbangan namin, makita sa amin po ang buhay, upang sa ganun, O Diyos, ay patuloy kang mapurihan, maluwalhati, madakila at makita ang liwanag mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord, upang ang liwanag na ito, Lord, ay maging liwanag din, Lord, magliliwanag sa buhay ng bawat taong nasa kadiliman, Lord. Hallelujah. Alam po namin, Lord, sa bawat araw na kami po'y nagigising pag-asa ang atid mo sa buhay ng bawat. Sa bawat kami po, Ama, binibigyan mo ng buhay, oportunidad, Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama. Sapagkat isa kami doon, Lord. Hallelujah. Na patuloy mo binubuksan ang aming puso't isipan. Patuloy mo kaming tinuturuan, O Lord God. Hallelujah. Ama, pagkaluban mo ang bawat isa sa amin, Lord, isang pusong tapat. Tapat na pusong nagmamahal sa iyo. Isang pusong dali sa iyo, Lord. Hallelujah. Patuloy, Lord, ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa ulo ng bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Alam po namin, Lord, nakikita mo ang aming pong mga puso kung paano kami nagsusumikap na gawin ang iyong kalooban sa gitna ng distraction, sa gitna ng kainaan na mayroon kami, sa gitna ng kasalanan na nagahari sa amin pong mga buhay. Pero salamat po, Lord God. Hindi mo kami pinapabayaan. Salamat po, Lord, sapagkat patuloy mo kami nire-remind sa pamagitan ng iyong salita. Salamat po, Lord, sapagkat patuloy mo kami hinawakan. Hindi mo kami pinipitawan, Lord. Tunay nga, Lord, ikay tapat sa iyo po mga pangako sa gitna ng aming hindi tapat sa iyong harapan, Lord.